A person who once prayed before the exam. Especially this church. Pag panahon ganit prayer meeting, basta ting exam, unsa itong ginabuhat. Mga estudyante, Pastor, please pray. Exam namo this week. Pastor, please pray. Makapasar unta mi sa board exam sa mga teacher. Pastor, kami po din nga mga intercessors, we pray. No? Grabing ampo. Pero sahay mga igsoon, when the success sa dinang nagmauswagon na ang usa ka taong may nampon before the exam, they stop praying when they receive a job offer. Wanay ampo. Basta na nay trabaho. Wanay prayer request. The student who depend on God every day becomes self-sufficient. Ang usa ka estudyante nga nagadepende sa Ginoo, mahadlok mahagbong. Lord, tabang Lord. Mura bag tudluan pa natong Ginoo nga, Ginoo, tudluy ko Lord sa akong i-answer. Ako'y Ginoo, nganong wa ka magtuon gabiin niya ako ron ako. So, wanji ko na lang ako na diha. Diba? Nga sa atong pagka-estudyante, mga igsoon, we depend on God every day. We become self-sufficient when success arrives. Sa moabot na gani ang success, murag, kuha na nato, nahimo na tayong self-sufficient. Ang pangutana mga igsoon, what if the greatest threat to your spiritual life after graduation is not failure, but success? Katong nag-worship lead ganina, ni-graduate po to. Karon. Daghan nag-graduate diri. And I know our young people is very into service of God. Most sa ato mga graduates karon mga igsoon, they are in the service of the Lord. Pero pangutanan ako, what if the greatest threat of your spiritual life after graduation is not failure, but success? Try ko no pangutana si mong kaugalingon. Kung makakita na kagtrabaho. Some of you, na na-interview this week. Si Tina, interview niya karong Huwebes. Maybe some of you, nag-submit na og mga resume. Alright? Mga igsoon, is it possible that the very blessing you prayed for will become the things that pull you away from God? Is it possible? Posible ba? Nga ang usa ka panalangin nga imong ginaampo, maopoy hinungdan nga mamahimo kang mamalayo sa atong buhi nga Dios. This is a message to prepare you for the next month, years. Aron maandam ta mga igsoon. Kaya nga naman, this will become a sad story for this church, that the church supported you in every way, in prayer, in comfort. Inyong pastor, very, very, kuhan kayo, kananang, kaya ni mo na, panahon sa imong struggle sa study, kaya ni mo na, the Lord will help you, just continue to pray. But when the success comes, sa dinang nana ang success, mga igsoon, wala na. Nalayo na sa Ginoo. Sa dinang mo, ni tapos ka mga igsoon, ni graduate ka na, and get a good job, you may begin to think. Sana may mong buhaton. I can handle my life. I can handle my life in my own. Gunauna na ka, kaya ko na to.
I can do it my way. Muna mo kanta na ka. Sa ito yung kanta ni mo, Bryce? I did it my way. Daghang kay kog kailangan, nagkanta na, nangamatay. Way labot si Bryce. Tinood. Nga naman, because self-sufficient, kanang kantaha mga igsoon. Ambot kong gisultian ba nako si Bryce, pagkahuman atong kanta niya, birthday ni nanay, ako gisiyang nagunaw na ko yung ako siya inan, don't sing that song again. Don't sing that song again, Bryce. Because that's self-sufficient. Suko ang ginawa na. Oh? Suko ang ginawa na. Diba? Usahay, basta na kay maayong trabaho, mga igsoon, magunaw na nakaay sa imong kaugalingon that I can handle my life in my own. You slowly stop praying as much as you do before. No? Nihunong na ka, hinahinay na kaghunong sa mga pagampo. Kaya nga naman, na naman kay trabaho, maayo naman yung trabaho. You stop seeking God as earnestly before. Sa nagkinahanglan pa ka, hinay na ka mangita sa presensya sa Ginoo. You start, nagsugod ka na to trust your own ability. Ano man? That's why I always remind my son, Jared, ako yung ganyan naman, Red, bisan pag-usay maabot ni mo ng kalibutan na, do not forget the Lord. Last month, ingon siya pang, di ko kauli sa birthday ni Mamang. Kung nga naman, kay appraisal daw nila. Kung sa mga appraisal, yung sa usa mangugugod nga basin ma-promote or mataasan ang sweldo. Pero unsa akong gitambag niya, Red, do not expect too much to your company. Just be faithful in the Lord and the Lord will do the rest. Ano man, usahay no, kung nakafocus na gay ka sa mga butang nining kalibutan na mga igsoon, sa imong promotion, sa imong abilidad, and that's the time also nga mo hinahinay pug kagkalayo sa ato ang buhi nga Dios. Because success can create an illusion, unsa man ang illusion that I did this myself. I did it my way. I don't need help anymore. I don't need prayer anymore. Wala nimo na ginasulti gyud siguro sa imong baba or ginauna nimo mga igsoon, pero ang tinuod mauna na nagakitabo nimo. Ngano man, basta naanay trabaho, di na kahinumdos Ginoo. Ngano man, nagunauna na ka that your education, your skills, your hard work are enough. Na naman kayo nakamauhan. Okay na ni, magtrabaho na lang ko. Na naman, mayo naman kong trabaho. Mga igsoon, this is exactly what Moses warned against the Israelites. Maunay nahitabo sa mga Israelites people in the book of Deuteronomy chapter 8 verse 17. Nag-iingon na, my power, my mind of my hands, ang akong kusog, ang akong gahom, ang akong kaalam, mo'y naghatag nako niini nga mga butang. Ni Moses ngadto sa mga Israelites people. Now, listen to this take-away message, mga igsoon. Achievement with thankfulness, success with faithfulness. Alright? Kaya nga naman, unsa may sunod yun sa achievement? Success, gina. Alright? Achievement with thankfulness, success with faithfulness. Achievement, mga igsoon, after nga madawat na to, kung unsay gihatag sa Ginoo na to, when we accomplish, when we graduate, when we pass the exam, when we receive awards, sa mga awards, katong mga summa cum laude, natay mga summa, ano ba to? Cum laude ra din, no? Ako kay magna man ko. Magpa 5 years sa high school. Alright? Upat ramon to ng high school. Sa una, di ba? To God be the glory. Amen? Nga nakasdawat mong mga awards, you obtain a degree. That's a reward. Nahimo mong degree holder. Naabot nimo ang imong goal. Be thankful to God.
Nga imo nang nakapot, be thankful to God. Meaning, thankfulness means recognizing that the BT is behind the scene. Ato pa ni Zin. BTS to no? Behind the scene. Thankfulness. We have to recognize, mga igsoon, behind every achievement stands the grace and faithfulness of God. Amen? Sa luyo, sa tanan nimo mga achieve mga igsoon, na nagabarog, na din na ang grasya sa Dios ug pagkamatinud-anon sa Dios kanimo. Amen? Achievement should produce thankfulness. Pila ba sa mga ni-graduate karon mga igsoon nga pag-graduate niya, ang una niyang gipasalamatan ang Ginoo ug ang iyang ginikanan? Ang mga nag-sponsor nimo, pila ba nato or nag-enjoy na lang dahil kasi imong achievement? Nakalimot na lang kadayon sa, diba? Achievement should produce thankfulness because God is the source of every good gift. Siya gyud ang sinugdan, siya ang tinubdan mga igsoon sa tanang maayong gasa. It is God. Success should produce faithfulness also because God remains worthy of our trust and worship. Amen? So sa imong achievement, dapat mo produce na kung nagmalampuson man kakaron, dapat mi produce na og pagkamapasalamaton. Dili ka ni graduate na ka, pag graduate nimo, ang gi-produce niya hatred. Karon kani graduate na ko, bantay lang jud mo. Unay mga ingana. Kay murag kabaws na jud ko ninyo. That's wrong. If you achieve something, dapat mo produce na nato og pagkamapasalamaton. Bisan patingali kung ang imong naagyan mga igsoon murag gananang dili maayo, but I will tell you, kadto siya mga kaigsuonan naghatag to nimo og motivation mo nang naka-achieve ka sa maong butang. And you have to be thankful. Amen? You have to be thankful. I remember a story mga igsuon nga wala gigrado. Tigmap lang siya sa kwan ba? Sa bangko. Okay siya, wagay kahuman og elementary. Kanang kwan lang ba? Tighinlo sa bangko. Samtang gahinlo siya sa bangko, mga igsuonan, gatigom po siya og kwarta. Karon kay nagkadugay, nagkaana magkataas ang kaalam sa tao, ang bangko nag-improve. Nga bisan ang ilahang tigmap sa bangko, mga igsoon, at least high school graduate. Di man siya high school graduate. Natanggal. Kaluoy, no? Kaya, elementary naman. Gitanggal. So, pagkatanggal niya, wala naman siya trabaho, di naman siya kasulod, kaya halos tanan, pati maid gani karoon, will pleasing personality. At least, di ka college graduate. Katabang na, ha? Yung mga katabang po, bundiban po doon. Namoy internet. Namoy TV. Hike. Nanata sa class kayo nga pamaagi. Moto'y nahitabo niya. Gitanggal siya kay elementary naman siya. Niya kay nakatigo man, nakapalit og putput. Tagapalumpon to. Nakapalit og usa ka putput kay ang natigom niya 8,000. Nakapalit og sikanhan. Drive siya putput. Sige og kini ang tigom. Ang usa ka putput na himong duha. 3, 4, 5, 6, hantod ni abot 50 og siya na tag-iya sa tanang putput sa ilang lugar. Nya, sige magtigom. Sige siya nang abot ang panahon nga nag-open na siya account dito sa bangko nga iyang gitrabahuan. Niabot ng milyon kay ang putput na himong multicab, ang multicab na himong ang van na himong bus. Palakpakan na itong Ginoo. So, nahimong milyonaryo. Pagka mahimong milyonaryo, kailaman ang kasir. Pastilan noy, no? Bakit na ito damhanoy? Elementary na ka noy. Karoon nahimo na kang milyonaryo. Unsa nakahaog nakahuman kag high school, no? Ingon din siya, aog nakahuman kog high school. Tigma, pragyapong ko dire. Kita ninyo?
Kaya nga naman, high school graduate man ang inyo ang gikinahanglan nga mo magmap. Kung nakahuman ko high school, tigmap gihapon ko diri. Dili ko mahimong milyonaryo. Tanawa, ang usa ka tawo. Mapasalamaton gihapon siya bisag natanggal siya. Amen? So, in every achievement that we have, kada kalampusan mga igsoon, dapat mo produce na siya og pagkamapasalamaton. Because God is the source of everything. God is the source of every good gift. Achievement with thankfulness. Success also, kung mahimo kang successful, mga graduates, tungkol kay naka-graduate mo, for sure, mahimo mong successful. Amen? Mahimo mo wa may nangamin nga graduate, ang katong ni amen, di naman to ni graduate ron. Mga graduate, amen ba? Nahinay na siya, nahinay na. Ha? Mahimo mong successful, for sure. Huwag yun, amen. Kaya nga naman, kabalo man sila, unsay sunod. That when you success, sa di na mag-succeed ka sa kinabuhi, should produce thankfulness. Should produce faithfulness. Faithfulness in God. Because God remains worthy of our trust and worship. Dapat maugin na siya i-produce nato mga igsoon nga mahimutang matinud-anon diya sa Ginoo. Now, sa man nahitabo aning book of Deuteronomy mga igsoon. Moses tell the Israelites people to remember unsa may ilang pahinumduman. Ingon si Moses sa mga Israelites, remember the 40 years in the wilderness. Hinumdumi sa panahon kung asa mo gikan. Alright? Gikan mo sa Egypto for 40 years. Unsa may gibuhat sa Dios for 40 years ngadto kanila. God humbled them. God tested them. Alright? God feed them with manna. God preserved their clothing. Ilahang mga sanina, mga igsoon, wala mga daot. Ilang mga sandals, wala mga hilis. Sa inan ka na nga milagro nga gibuhat sa Ginoo sa ilaha? Moses reminded them, nga naman duol ni sila sa promised land. Duol na sila sa mag-succeed. Duol na sila mahimong maayo ang nangakahintang. That's why, while looking to the promised land, while hapit na mo enter sa promised land, Moses reminded them, diin mo gikan for 40 years. Ingon ang si Moses, gikan mayata si ito, hinumdumin ninyo, nga ang Diyos mo'y nagatiman nato, ang Diyos mo'y naghatag ka nato, nga ang mga sanina, wala mga dunot. Sa inan ka na, ang bata, kang nice, sinilas, mga igsoon, inigtubo sa bata, ang sinilas, mutubo kapil. Wabay tindahan sa wilderness. Kita niyo na, ilang sanina, mga igsoon, mutubo kapil. Ambot, gilabahan ba po gato? Basta kay, ingana ang kamilagros Ginoo. Amen. Graduates, I remind you this morning, kung pila ka tuig imong pag-eskwela, pila ka panahon nga ikaw may ani diri aron magampo, Lord, makapasar lang ko, Lord, makabayad ko, Lord. Although, di naman kayo problemang bayad ro, no? Kay libre naman, no? Or, Lord, panalangin ni si Mama nga makaplitin ako. Kaya nga naman, saan ba aabot ang 20 mo ngayon? Diba? Still na ito mga anak ro, mga igsoon, hindi na mo dawat 20, oy. Pabaw na ni mo 20. Kuha lang rana sa Lord. Remember, ingon si Moses, God humbled them. God fed them. God tested them. God provided with manna, preserve their clothing, sustain them in impossible circumstances. Gisustain sila sa Ginoo sa mga imposible kayo nga mga circumstansya, mga igsoon, mga gubat. Gi-preserve sila sa Dios. The wilderness was God's classroom for the Israelites. Amen? Ang wilderness, mura tog classroom sa mga Israelite people. Hallelujah. And He was teaching them to depend on Him.
Amen. Just like you. Diba? Sa panahon nga sa estudyante pa ta, gitudluan mo sa Ginoo to depend on the Lord. And then Moses eventually, mga igsoon, contrast the wilderness with the promised land. Iyang nasa gitawag, gi-contrast niya. In wilderness, hunger, dependence, daily provision. Naa dito sa wilderness. But in the promised land, abundance, prosperity and stability. This is not the contrast. No? Kung imong tanawon sa wilderness, na ang kagutom. Pero taliwalas kagutom, they depend on God. O taliwala silang pagdepende diya sa Ginoo, pagsalig nila sa Ginoo, mga igsoon, daily provision has been given to them. Amen? May experience nila ang daily provision. But Moses also tell them that in the promised land, na ang abundansya, nga naman, tambok ang yuta. Flowing with milk and honey. Abundance. Prosperity. Kay kung tambok yuta, tambok na tanan. Tambok ang mga gulay, tambok ang imuhang mga kahayupan. Kaya nga naman, na may mayong makaon. So, prosperity, stability. Kung imong tanaw, basahon nimo ng na-establish niya. Ironically kayo, mga igsoon, Moses is more concerned about the promised land than the wilderness. Mas concerned si Moses, mas nabalakas siya sa mga katawhan sa Israel, mga igsoon, sa promised land kaysa wilderness. Nga naman, because in the wilderness, the people or the Israelites depend on God. That's why iyang mas gi-highlight niya ang kining gitawag the promised land, mga igsoon, tungod kay gikuyawan si Moses. Kung mahimo na kang successful, mahimo na kang stable, mahimo na kang dato, mas gikuyawan si Moses. Hallelujah. Mao nang mas gikuyawan sad ko ninyo ron. Mas gikuyawan ko. Look at verse 10. Ingon siya, and you shall eat and be full. Sa uban nga version, gigamit niya, mga igsoon, when you eat. Ato ng sabtan ron. Look at Moses. He began with God's provision. Si Moses, mga igsoon, nagsugod siya sa provision sa Dios. Look at the order. The Lord, when the Lord provide, una ang Dios naghimong aksyon. He provides. God gives, Israelites enjoy. Amen? Klaro ba? Because when you shall eat and be full. Sa rin na makakaon na mo o mga busog. God gives, Israelites enjoy. Gihatagan, unang yun ang Diyos naghimo. Now, when Israelite enjoys, sa dinang nag-enjoy ang Israelites, mga igsoon, sa provision sa Ginoo, Israelites worship, and you shall bless the Lord your God. Nawa ha, ang sequence niya, the Lord provides, Israelites enjoys, and Israelites worship God. Amen ba? Klaro ba na, mga igsoon? So meaning, the blessing should lead us to bless the Lord. Dapat ang panalangin, maunta na'y magiya nato, aron mo simbas Ginoo, dili aron mawas Ginoo. No, sa maninuoning mapanalanginan na ta, mga igsoon, kay di naman hinuon mo simbas Ginoo. Hallelujah. Pagsugot, pirting ampo, gipanalanginan sa Dios. Imbis mo daig sa Ginoo, mo simbas Ginoo, dili na akong pulong. Iyan na sa Dios. The blessing should lead us to bless the Lord. When you have eaten and are full, the praise assumes God's faithfulness. Kana sa nga bahin, mga igsoon, nag-assume nga ang Dios yun, matinud-anon gayud kayo sa Israel. Moses does not say, if you shall eat.
He used the word win. Kahit kung if ang gigamit niya, kung makakaon na mo, kung mabusog na mo, niya og dili. Ato pa, dili conditional. Pero gigamit ni Moses mga igsoon the word when you eat. Sa dinha nga makakaon mo, sa dinha nga mapuno na mo. This signifies mga igsoon satisfactions and abundance. Amen? Satisfactions na busog ka and abundance and full and prosperity. Sa dinang mo graduate ka mga igsoon, makakaon ka na sa imong kaugalingong hinaguan ug mag-awas pagyud. Abundansya. Kana siya nagtudlo mga igsoon that God is not opposed. He's not opposed of the blessing. Ang Dios mga igsoon, dili na tinuod nga nang dili ganahan ang Ginoo panalangin nga panalanginan ka sa Dios. Panalanginan gyud ka sa Ginoo. Iyan ang saad mga kaigsoonan. Amen. No? The issue is not about the blessing. The issue was not about the prosperity itself. The issue is what prosperity does to your heart. Ang issue din dili ang pagpanalangin, kundi ang issue mga igsoon unsay ginabuhat sa panalangin sa imong kasing-kasing. Kung ano man, once na makadawat ng tagpanalangin, agoy ang atong kasing-kasing. Amen? That's the issue. Kumusta man imong kasing-kasing mga igsoon? You shall bless the Lord. This is a central command. Moses is teaching the Israelites, mga igsoonan, to enjoy of God's gift. Tudluan ni Moses ang mga Israelites, mga igsoon, sa pag-enjoy sa gasa nga gihatag sa Dios. Pero ang gasa nga gihatag sa Ginoo, dapat mulit nila into enjoyment of God Himself. Ang panalangin ba? Dili lang kayo mong i-enjoy ang gasa, kundi mag-enjoy ka sa naghatag sa gasa. Ang problema na ito mga igsoon, kay mag-enjoy naman tas gasa. The gift. Nakalimot kayo kang pasalamat sa naghatag. Pagka-sweldo ni mo, yes, yan, pantuta, dirita, palita, anita, syapita. Unsa pa nang Shopee? Unsa pa nang uban? Oh, tik. Hallelujah. Mana, pirti, sige, order. Sunod-sunod. Shopee. Timo. Unsa pa na? CN. Kundiin-diin na lang. Pero sa Ginoo, asa naman ang Ginoo? Way bahin. Pero kung sa pangkamangayo ka sa una, wagas. Wagas kay ka makapangayo promosyon. Wagas. Pero naa na, at tos, mga iPhone fully paid. Sayon mo palit og iPhone, lisod makapalit og string. This is not moralistic. Kaya ako lang gibase sa pulong sa Ginoo. Sama sa Israelites. Amen? Moses nagtudlo kang sa Israel. Yes, you enjoy the gift. Pero ang inyong pang-enjoy sa gasa should lead to enjoyment of God Himself. Amen? Pag mag-enjoy ka sa gasa nga gihatag sa Ginoo nimo mga igsoon, dapat di mo nang gi-enjoy din sa naghatag sa gasa. Amen? To God be the glory. Dunay mga nag-graduate sa una in this church that they enjoy the blessing of God and they enjoy also the one who gave the blessing. And it is God. That's why we have this church.
Anong nata ni? Kay kung wala pa ni mag-enjoy ni mga tawhana, siguro nag-t-shirt ra ko ron. Ano mo wali mo mga Amerikano man kog naka-aircon, kanang way aircon. Mayo kay mo panington gani mo nga wa mo gibuhat unsa na lang ka ko diri no? Oh. Pero tungod kay kining mga tawhana mga igsoon, I will not name names. Tungod kay kining mga tawhana nag-enjoy sa panalangin sa Ginoo at they enjoy it together with the Lord. That's why we have this church. And right now, your pastor, I'm desiring, Lord, sige pa ko kampo, hantod karon, gumpa ning simbahana, tagay migdako. Kabalo ba mo kisa gamito ng sa Ginoo na? Kamong mga bagong graduate nga giandaman sa Dios og panalangin. And this blessing, mga igsoon, you will enjoy it together with the Lord. Klaro kayo na. Kaya nga naman, ang Ginoo mo'y naghatag ninyo, anak. Nya kaya ko gitawag naman kong pastor. Sabi niyo, kadaarin ako, ginaampo, ginakos ginulod. Sibog ni dito. Isibog ni dito. Hasta nang balay din na, apilo na, tagay kong balay bago. Okay nga naman, gigamayan ko aning lugar mga igsoon. Yung gugugod sa akong igsoon gantong dito man mi last week. Yung ko, Brad, akong nakita karon. The church is not a problem to, dili problema sa usa ka simbahan. Unsaon pagpadaghan. Sa tinuod lang. Labi na kung naa na kay pamaagi how to invite people. Tungod kay unat lugar, that's the desire of the Lord. So kung pangandoy sa Ginoo, iyaday kang kanang pungan. Maugunay gipa kamatyas Ginoo. Oh, kung natay ginasunod nga how to make disciples and to connect people, dili gid problema, brad. Kay bawa ba kung say problema? How to manage and make them grow in the Lord. Kanang pag-manage sa simbahan, kaya nga naman, dali ang pagpadaghan. Ang problema lang po, di ka kamang manage mo ng mga warasad. Yan, naning kamot man ni. Lord, kaya nga naman, this is your desire. And this is the purpose why you called us. Mamaning katuyuan nga gitawag mis Ginoo. So nga nung mangandoy man ko nga, okay na ni Lord, tama na ni Lord. Basig buingon Ginoo, kagamay ra po ni mong pangandoy, namatay ko sa tibok kalibutan niya, okay na ka nang imuha? Ako di pa ko okay na. Murag mo ingon man Ginoo, mo nang moingon ko nga, di pa ko okay ni Lord. Pero you know what? Listen to this. Usa sa ako ang mga kining gitawag pamalandong. When God bless you, He will send people. Amen? Sa din na nga ang Diyos, panalanginan gani kas Ginoo, magpadala na ang Diyos og tao. Pero gusto po sa yawa nga tungluhon ka, magpadala po na siyang tao. Ang pili ka. That's why you have to be, kining gitawag, dapat be wise enough, be vigilant enough, kung kinsay gusto nimong ikauban. Amen? Manang ako, nagtuog yung ko, nakining ako mga pag-ampo sa Ginoo, Lord, for a bigger building kay gamay ra man gyud sa imong gipakamatyan. Mao na akong ampo nga i-bless ko sa Ginoo for a bigger building. Manang nagtuo ko nga ang Dios do nag-ipadalang tao. Wa gyud nang imin nga graduate. Bisang dili graduates, ikaw po dihang nagtrabaho na. Amen. Amen. Because we belong to this church. Dapat mga igsoon kitang tanan nga ang panalangin nga imong naangkon karon, do not just enjoy it with your own self to satisfy your flesh, but enjoy it together with the giver of that blessing. And the more you give to the Lord, klaro pag you kaya, the more you will be blessed. Amen? So mga batanon nga nag-graduate karon mga igsoon, do not enjoy that blessing nga para lang sa imuha. Hunaw na din ka, palit kog sakyanan, palit kog iPhone, palit ko kuan, palit ko ani. Wa man kakauna-una ganing Lord. Mao na kasagaran insakto tong usa ka pastor nga ingon ko sa una mga igsoon nga ang
graduate kani sa usa ka tao, no? Graduate siya. Nag-eskwela siya. Sa kadaghan nila, pila lang ang makagraduate. Pag-graduate nila, nga-apply sa trabaho, pila lang pod ang madawat. Tama? Pila lang ang madawat. Dili tanan mga kuan. So wala pa ka mga apply og trabaho, padung pa ka mga apply, nagpila ka. Pila. Pila sa interview. Kahuman, trabaho, pila ray madawat. Inig sweldo, pila ra po'y mabilin. Mo nang kasagaran sa bagong trabahante, ang ilang bag, pila. Pila ra po. Mo nang kasagaran, kay nga naman, unahon ang mga gusto. Pakurat-kurat. Hala, ang sa Ginoo. Kasagaran. Pakurat-kurat pa ka. Kaya nga naman, ang puno man daan, di mo una-una, pag dawat ka ni ko sweldo. Mauni, ngutana pa ko kasi imuhang ka ng interview ng pila, may sweldo na ko, sir. You will start 20,000. Yes! Palit ko ni. Miya pagkahuman nga, palit nga, bayronon pa din sa mga utang. Pagtanaw mo, sinsiyo na doon, wala mo da ko itahit sa ani. Maulaw kay ang sudlanan sa offering, sartin. Kailan mo sartin? Mga batanon ron, wala nakakilag sartin, no? Ibalik na ko to. Aron nigbutang, kleng. Munang ihatod yun mo maayo. Aron di mo tingog. Nindot siguro to, no? Nindot tong kuhan kay mo, labo na mo tuyok ng piso. May ibaw juga, grabe, piso, gigiyata ko. Sa katako, kay panalangin nga giyatas, Ginoo nimo. Hallelujah. Amen? The land, mga igsoon, is not something Israel's earned. The promised land, dili to kay na-earn to sa Israelites. No, the land is something God give. Ayaw pa ko nauna, ang kanang imong achievement karon, gi-earn ni mo na through your sleepless nights. Ayaw pa ko nauna, mga igsuon, nga kanang imong achievement karon, na-earn ni mo na through going to school. No! Sorry. Wala ni mo na ma-earn, mga igsuon. Actually, it's a God gift to you. Amen? So, when gratitude begins, mga igsoon, when we recognize that every good gift has a giver. Amen? Ang pagkamapasalamaton, magsugod yun na kung ikaw ma-recognize nimo nga ang tanang achievement, tanang maayong butang nga nadawat nimo, dunay giver. Amen. Nga dunay naghatag. Kay kung imo nang unaon nga imuha lang na, mga igsoon din, you cannot be grateful to God. God created humanity to live independence upon Him and to glorify Him. Gihimo kita sa Dios, mga igsoon, nga mahimutang magdepende lang yun diha sa Dios o magkinabuhi kita diha sa Dios o magdaig kita diha sa Dios. Just like Adam and Eve when they enter in the garden, mga igsoon, sa dinang gibutang sila sa Dios dito sa garden. Abi niyo mo, mga igsoon, humanatanan. Alright? Siguro nakadungog mo, doon ako yung mensahe sa una nga before the shrubs grow. Wala sa gipatubo sa Ginoo because no one will cultivate. So, bot pasabot ba? Gibuhat sa Ginoo ang tao, aron nga mo cultivate, bot pasabot, mga igsoon. I'll tell you this. Ang yuta, tanang klase nga binhi na anas yuta gibutang. Manang ayaw mo matingala ka, wa man ko'y gitanom diri nga kamunggay. Nganong nay nitungo mong kamunggay? Naana din na preserve la na. Bisa kung saan mo naghinlo ng yuta, mga igsoon, kada law hinlo naay lain-lain nga mutubo nga sagbot. Di na, nga naman, gibutang na sa Ginoo ang tanang millions of seeds to provide the needs of humanity. Grabe, no? To provide the needs of all the animals. Naana diha tanan, manupo lang na. So,
But pasabot, we don't earn. Adam and Eve, they just enjoy the blessing nga gihatag na daan sa Ginoo. Maupunta mga kaigsunan, before they ever work, God had already provided. So wa pa magtrabaho si Adan ug si Eva mga igsoon, gitagbo na sa Ginoo tanan niyang mga pagkinahanglan. Before ever achieve, God has already blessed. So wala pa sila nadawat, gipanalanginan sila sa Ginoo. Amen? Their purpose was to enjoy God and glorify Him. Success, mga igsoon, work, learning, and achievement were all part of God's good creation. Tanan na, kanang imong success, kanang imuhang trabaho, kanang imong kaalam, kanan nimong na-achieve, kabahin lang na sa maayong buhat sa Dios. Amen? Every blessing should lead to worship. Every achievement should lead to worship. The blessing points beyond itself to the blesser. Dapat adto gyud balik na sa Ginoo. The diploma that you receive should lead us to worship. Amen. Dili lang po nakausa nga pagdawat nimo sa diploma. Yes, thank you Lord. Naka-thank you Lord bayag ko pastor. Oh, pero wa na ka diri. Dito ra sa stage, pagka Domingo wa na ka diri. Sunod Domingo samot. Sunod bulan wa na gud. Nya man nagkita na to, moingon na lang po ko, I miss you. Can you imagine that? Ako maka-miss. Unsa na lang kang Ginoo no nga mo'y naghatag sa tanan? A promotion should lead us to worship. Kung na-promote ka mga igsoon, should lead us to worship. Maunta na ang dagan yun. Success in ministry should lead us to worship. Kung nga every time nga na mangutana bitaw na ako mga igsoon, pastor, duta daghan ako kayo din eh. Duta sa imong simbahan pastor eh. Daghan pag yun mo kayo. Yun ba itong say kasagaran ng kutubag? This is just for a moment. Nganong mutubag ko anak nga kini moment ra gyud because there will be a time kuhaon ko sa Ginoo lahi na po nibutang sa Ginoo diri. So kay moment but pasabot I don't have to enjoy it. I just have to be faithful in the Lord. Nagyo koy katsat mga pastors po. Ang so kapatid nakaka-bless yung ministry mo diyan. Makikita ko naman sa ako ang mga pictures ba? Ako siya, ano bang sikreto mo? Ayun siya, ano bang sikreto mo? Sabi ko, wala akong sikreto, bro. Wala yung sikreto. Wala ko'y sikreto nga ako ikasulti nimo nga buhatan ni aron mo lago po nimo hang kuan. Ministry dia. Unsay akong sulti niya? Kung unsay gipabuhat sa Ginoo nako karon, mao ra gyud akong buhaton. And let God do the rest. Amen. Do not be proud of. I'm not proud of what is going on to us. I have to bless the Lord. I have to worship the Lord because it is the Lord who do those things. Amen. So bisag unsay mong maabot ning kalibutan mga igsoon, remain humble, remain worship the Lord. Success in ministry, success in your job, success in your family should lead to worship God. Amen? Dapat ito sa Ginoo. A healthy family should lead us to worship. Even not in healthy, bisan paganit sa dili healthy. Ako, physically I'm not healthy. But still, it leads me to worship God. Ano man? Tungod ba kay dili maayo akong lawas, din ako musimbas Ginoo? No. Kabalo ko mga igsoon nga ang tanang butang may katuyuan o kana siya nga katuyuan magdala kanato ngadto sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Achievements becomes worship when we recognize God's hand behind everything that we accomplish. Nga ang kamot sa Dios mo'y nagalihok
sa luyo ni anang tanan nga atong nabuhat mga igsoon. Every blessing ultimately point us to God. The greatest gift, the Lord Jesus Christ. Ano man, kanang imong achievement, kanang mga accomplishment na to mga igsoon, kabahin lang na sa pinakadakong gasa nga gihatag sa Dios alang kanato. Your money, your wealth, kabahin lang na. Kanang imong trabaho, kabahin ra na sa pinakadakong gasa nga gisaad sa Ginoo nato. Unsa ang pinakadakong gasa nga gisaad sa Ginoo nato? It is Jesus himself. Nya karon kung maka-enjoy ka sa imong 1 million, wagas. Oh, it is Jesus himself. Mao na nga, for if we praise God for our education, how much more should we praise Him in our salvation? Hello? Kung nakasimba ka sa Dios, mga igsoon, tungod sa imong nakabot nga edukasyon, how much more that God give you salvation? Nag-enjoy ba ka sa imong kaluwasan? Ngagingon ni David, the joy of my salvation. Dili kay the joy of my education. Rhyme rapod ra ba? Diba? Mga igsoon, mas labaw kang magmalipayon sa imong kaluwasan, imong naangkon kaysa imuhang naabot nining kalibutan na. Amen? Hallelujah! Glory to Jesus. If we thank Him for our diploma, how much more should we thank Him for the cross? Amen? You know what? Again, gratitude begins when we recognize that every good gift has a giver. Di haragi na magsugod. Verse 14, ingon siya, then, look at that. Your heart will become proud and you will forget the Lord, your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Anong gisulti man ni David? Ni Moses, mga igsoon? Look at the sequence from verse 12. Kung imong basahon na mga igsoon, ningon si Moses, material blessing increase. Kung basahon nimo ang verse 12, akong basahon niyo, verse 12. Look at this. Before 14. Ingon siya sa verse 12. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, pag-abutan nila sa kuan sa promised land, isa sa dina nga makaabutan mo sa promised land, ka makakaon na mo, mga tagbaw na mo, magtukod na mo mga nindot kayo mga balay, unya mo settle down na mo, unya and when your herds and flock grow large, managko na inyo ang mga pananom, managa na inyo mga kahayupan, your silver and gold increase. Kaya nga naman sa land of promise, mga igsoon, ang silver and gold dito pamunito na nila sa pa. Lahi sa tuwaron ng kinubkubay pa ta. Ingana pa man kuan kayo ang land of promise. Grabe, managhan ang inyong silver, managhan ang inyong gold, increase, and all you have, tanan nga naa nimo, managhan. Anak, managhan. Tanan good. Asawa. Pwede pa man sa una. Oh, apil na. Naghan. Nagko ilang pamilya. Naghan, apil na. Pero karon di na pwede mo naghan imong asawa. Klaruhon lang ako. Alright? Nagkantanan. Everyone, increase. Sa di na mo increase na tanan, unsa gipahimangno ni Moses mga igsoon, no? Kung nang increase na kanina tanan, this will be the next nga may tabo. Your heart become proud. The danger sometimes of success. Your heart become what? Proud. Mura ka itong akong lolo. Ako nang illustrate sa inyo. Pagpalit og sakyanan siyang auto ragod po. Gidada sa esperanza. Dili man to pagalan. Pagsakay ganyan, abli sa pultahan na pak. Barog siya, lingi sa. Buwa mo suday sa auto. Da, kita lagi sila. Nya, irkon man to, ablihan yun.
Ayaw pag-aircon. Abli. Ano man? Aron makakita sila. Our hearts sometimes, no, will become proud. Pasanaan na. Ako nagbalay. Hay! Siya ka na! Hala! Ligsan ta karon. Mangligis na. Hallelujah. God is forgotten. So, kung nagkalimot sa Diyos. Forgetfulness is not the first sin. It is the pride. Ang garbo. Your heart be lifted up. The language of pride, this is the language of the fall. Ang pagkahagbong. Ang pagkapakyas. The heart become proud. It refers to arrogance. You become arrogance. Self-exaltation and self-reliance. Ano? Pride. Ay, di ko kinahanglan na. Ay, di ko kinahanglan na. Ay, di ko kinahanglan simbahan. Ay, di ko kinahanglan pastor. Inyong pastor, undergrad mo na. Mas bright ko anang inyong pastor. Tinuod mo po. Mas bright yung ka na ko, tinuod. Pero kining Dios nga akong ilagaran, mas bright ni mo. Pero sa kuha, mas bright ka. Nautical, undergrad, nawang no, tikal bilin. I have nothing to boast of. But I can boast my God. Wa ko'y laing kapasigarbo kining Dios nga akong gilagaran, mga igsoon. Amen? Your heart become proud, arrogant, self-exaltation, and self-reliance. Even in the book of Hebrew, mga igsoon, nagtudlo ka na to that heart is not merely emotions, but the center of one's thinking, desire, and will. Nguna ang ato ang kasing-kasing. And you forget the Lord your God. In Deuteronomy, mga igsoon, forgetting is a covenant language. Nga naman, Moses is not speaking about mental memory loss. Kanang, hindi nakakaila si mong kagalingon. No. The Israelites, mga igsoon, would still know God. Ang mga Israelites, kailagya po sila sa Diyos. Kailagya po sila sa pangalan sa Diyos. They would still know the history of Israel. Kung paano sila giluwas sa Diyos. To forget God means, listen to this, to cease sa paghunong, sa pagdepende sa Diyos. Kaila ka Ginoo, pero wala ka na magsalig sa Diyos. Kaya nga naman, asa ka nagsalig? Sa imong trabaho. Sa imong success. Sa imong pamilya. Malintanon ka na. Amen? Dependent on Him. To cease in honoring Him. To cease in ordering life around Him. Nihunong ka na sa patinungog sa itong buhi nga Diyos. Nihunong ka na, mga igsoon, sa pagpagiya sa imong kinabuhi. Kana siya, mga igsoon. Mauna siya forgetting. Forgetfulness. Amen? Mahalintanon ka na sa ato ang buhi nga Diyos. A person may still believe God exists while practically living as though He does not exist. Ang tao nga malintanon na, nagtuog hapon sila sa Ginoo, pero murag wa nay labot ang Ginoo silang kay mo ng buhi. Remember God, because, ingon ang Diyos, He redeemed you. Ingon si Moses, hinumdumi ang Diyos. Tungod kay ang Diyos mo'y nagluwas kanimo. God redeemed Israel. Giluwas sila gikan sa Egypto. Then He called them to obedience. Amen? Sa ilahang pagka-slave, gitawag sila sa Ginoo, sa pagsunod. Now listen, mga kisuhunan, grace comes before the command. Redemption comes before responsibility. Una gyud gihapon ang grasya. Amen?
Gikan sila sa Egypto, ang Dios mo nagpakita og grasya. Gipakita sa Ginoo, giluwas sila sa tuang buhi nga Dios. Mga kaigsuunan, the heart that forgets God in prosperity is revealing what it truly worship. Ang kasing-kasing nga makahilimot diha sa atong buhi nga Dios sa panahon sa iyang pag-uswag, kana siya mga igsoon gipadayag sa Ginoo kung unsa gyoy iyang ginasimba sa iyang kasing-kasing. Kapiligro. Graduates, kakuyaw. Nga naman, the reason we forget God is not merely because we are busy or successful. Palikon ako. Ang rason nga nung usay makalimot kita sa Ginoo mga igsoon, dili tungod kay busy ka, dili tungod kay nag-successful ka na. Ang pinakalawom nga isyu na mga igsoon, mao ang sala. It is sin. So kamong nagbisi-bisihan diha, tungod kay daghan na kay imong trabaho, mao na atong ginarason usahay no. Ay sorry ka pastor, I cannot attend. Why? Because I'm so busy. Daghan kay ko buluhaton pastor. Karon maulaw na ka moingon ka ana. Kay nga naman ang pinakalawom nga isyu ana, sala. Nga naman, just as Adam and Eve nag-desire mga igsoon og independence from God, fallen humanity continually seeks unsa iyang gipangita? Autonomy and self-glory. Gustong mo gawas, gustong mo layas, gustong mag-self-dependence. Amen? Gusto nga ako na lang bahala ani. The root problem mga igsoon is not prosperity. The root problem is sinful heart that wants God's gift without God Himself. But pasabot, ang pinakaugat sa maong sala, pinakaugat niya na mga igsoon, dili ang pag-uswag, kundili ang imong dautan nga kasing-kasing, gusto panalangin, pero dili gusto sa Dios. Amen? There's a lot of people. Yana, Lord, tagay ko, Lord. Lord, tagay ko, Lord. Pero di mo ikita simbahan. Gusto panalangin sa Ginoo, pero dili mo ikita simbahan. We want the blessing of God, but we don't want God. Success does not create idolatry. It exposes it. Ang pag-uswag, wala na nagahimo og idolatry sa imong kinabuhi, kundi gi-expose niya kung kinsa na imong idol. Amen? Kinsa man na? Maybe it's your job. Maybe it's your money. Maybe it's your success. So mga graduates, until now, akong ginaingnan si Jared, Red, panabaho, pero kung tawgon ka sa Ginoo, biyae na. Labaw na ron nga kami na lang duha ni Miriam Trongson mana, ha? Kung pwede pa lang, yung ko, Lord, paulian to si Jared rin. Galing kay, murag ako na po mag-control sa kinabuhi ni Jared. That's why, we just pray, Lord. Pero ako gisang ginasultian. Kung lahi ra gyud Red, og ikaw, mo'y naadri na mo. Kaysa ka nang, hindi na nato tiwason. Tinoon. Di ba? Kung saan naman lang ito bangayan doyon aning kalibutan na rin, kung mangandoy madato, mabuhi lang ta, dihas pa pangalagat sa Ginoo. Ang atong reward, wala ning kalibutan na to dito sa langit. Success does not create idolatry, it exposes. Nag-expose na siya kung saan na mong ginasimba. The gospel reveals, mga igsoon, that our deepest problem is not forgetfulness, but misplaced worship. Sayop nga pagsimba. Nga naman, kinsa naman itong gi-worship. I hope, mga graduates, o kanang pong nabaho na, nga mao pala pagsugod, o bisan ka mong dugay na sa pagsugod, nagtrabaho mga igsoon. I hope that your worship is Jesus, not your job, not your business, not your opportunity. Nga naman, mao na ganin na imong himuong rason. Brad, simba, Brad. Busy ko kayo, Pastor. Uy, grabe, di ko kautot halos. Grabe, binutbot, butang istorya. Samo, tagyo, nagdugang lang hinon mong sala. Nagdugang na lang hinon mong sala, ganoon.
Hallelujah. Ayun lang, dungagi mga igsoon, kinasayop na daan ka sa imong gisimba. Amen? Hallelujah. Mga kaigsuonan, God not only forgives our idolatry, but restore our hearts to delight in Him above all His gifts. Wala lang kag gipasaylo sa Dios mga igsoon tungod sa imuhang mga gisimba nga mga Dios-Diosan sa imuhang kinabuhi, kundili gi-restore sa Dios ang imong kasing-kasing, nga ang imong kasing-kasing maanaon ta kaniya ang imong pagkalipay, delight, pagkalipay above all the gifts. Labaw sa imong trabaho, labaw sa imong negosyo, labaw sa imong bahandi, labaw sa imong pamilya, ang imong kalipay naa sa Dios. Amen. He restore our delight. So graduates, the question this morning is not whether you will be successful or not. Ang pangutana mga igsoon is your success will reveal about your heart. Ang imong pag-uswag maunay mo padayag kung unsay naa sa imong kasing-kasing. Ang imong success will expose a heart that trusts in achievement or a heart that transformed by God's grace. Ang imo bang pag-uswag, nagasalig na lang ka sa imong achievement or ang imong pag-uswag nagapabilin gyapon ka sa kasing-kasing nagiusab sa Dios pinagi sa grasya sa Ginoo nga ang imong ginatreasure sa imong kinabuhi mao si Kristo nga mo'y pinakalabaw nga achievement aning kalibutan. The greatest gift that God has given to us is Jesus Christ. Amen. So ingon siya sa verse 18, remember the Lord your God. Remember the Lord your God. To remember meaning remain loyal, faithful to Him. To acknowledge Him as a source of everything. Amen? Ingon si Moses, hinumdumi niya ang Diyos. Be loyal ngadto sa Dios. I-acknowledge nga ang tanang butang nagagikan diha sa Dios mga kaigsunan. Amen? Si Moses mga kaigsunan iyang gi-attack ang bakak sa self-sufficient. Gi-atake niya nga naman tungod kay ang self-sufficient pang siya, I did it. I achieved it because of my skill. No. Ingon siya, remember the Lord your God, for it is He who gives you power. He refers to the strength, ability, and capacity. Amen? Amen ba? So, kung imong tanawon si Moses mga igsoon, he does not deny human efforts. Tama? Wala niya gindenay mga igsoon ang human efforts. Unsay iyang gi-address the autonomous human achievement kanang gusto nimo mahimo kang self-sufficient, gusto nimo magkinabuhi nga ikaw lang. Wala niya gindenay ni Moses mga igsoon ang imuhang human effort kundili iyang gipahinumduman ng mga Israelites behind all human efforts stands God providential enabling. Ang Dios mo'y naghatag kanimo. Amen? We completed the degree, na kumplito nimo ang imuhang degree through what? Diligent effort. Alright? Tungod kay nagmakugihon ka, but who give the mind to learn? Kisa may naghatag kanimo og huna-huna aron nga makasabot ka sa imong leksyon. Yes, nag-effort ka, sleepless night, you study, you research. Tama? It's your effort. Pero again, remember the Lord, kinsa may naghatag nimo kaalam. Mingon ka nga, ako. Nag-study man ko. Unya og dili na pasudlon sa Ginoo sa imong utok. Nga pwede man ginabuhatos Ginoo nga bisan nimong pangan makalimot ka. Kinsa ko? Who am I? Pwede ko na buhaton sa Dios. Pero wala na gibuhat sa Ginoo tungod kay gusto sa Dios makainumdum ka kaniya. Amen. We completed the degree mga
mga igsoon, because of our effort. But who give you the mind? The health to study. Dili ba ang Diyos? Pila man ninyo nag-study nga gilantan ka? Huwag kayo musud, pastor. Tapang pastor, huwag kayo musud. Nga naman, lapad kayo kung ulo. Mo na tagam. Diba? So, kita nimo mga igsoon kung paano tag-sustain sa Dios. The purpose of God's gift is not ultimately our elevation, but His exaltation. Ang katuyuan sa gasa sa Dios, mga kaigsunan nga gihatag ka na diha kanimo, dili aron ikaw mo'y ipataas, kundi ang Dios mo'y mapataas. Amen? Israel was elevated. Israel elevated. Gihatagan sila sa Ginoo sa Mount Yuta. Israel received the abundance. The question is, why? Nganong gihatagan man sila sa mga abundansya? Nga Yuta, mga igsoon, it is He who gave you the power to get wealth. Klaro kayo na mga igsoon, ang Diyos mo'y naghatag. God's blessings are not given primarily to make us look good, to make us look great, but to reveal how great God is. Manang ayo sige pasigarbo. Kay dili na wala naghatag sa Ginoo nimo aron imong pasigarbo, kun dili gihatag na sa Dios. Aron nga ang Dios makita sa atong kinabuhi. That's the testimony of Bryce. Wa ba may magsabot anang Bryce? Madili ako mo'y makita, kundi ikaw, Ginoo. God give us wisdom. Dili aron nga i-admire ka sa tao. But they will see the wisdom of God through you. Aron makita nila sa katauhan nga ang kaalam sa Dios naani mo. God give us success, not ultimately so our name becomes known. No. But He is faithful. His faithfulness become known. Gitagaan kag success, Ginoo, dili aron nga ikaw mahimong dungganon, kun dili aron nga ang Dios makita diha kanimo nga matinud-anon ang Dios. God give us opportunity. Dili lang aron mga igsoon to increase our glory, but display His grace. Amen? God may grant us degrees, career, influence, and success. These are good gifts, but they are not given so that our lives become monument to ourselves. They are given so that our lives becomes a testimony of God's grace, faithfulness, and glory. Wow. Kanindot kay Ginoo mga igsoon. Success is a gift. Achievement is a gift. The giver is greater than gift. Amen? Imong success, imong achievement, gasa na. Pero ang naghatag, mas labaw kaysa gasa. So, mo na nga usahay mga kaigsuunan, kanang mga gasa nga gihatag sa Ginoo nimo ayaw sige simba na. Kay mas labaw ang naghatag ana. Therefore, to God alone be the glory. Amen? To God be the glory. Hallelujah. Not only in our success, kundili mga igsoon, a gift of grace, but our salvation is eternally a gift of grace. Ang atong kaluwasan gyud, mao gyud na siya pinaka dako kayo nga gas sa mga kaigsuonan. And then sa verse 18b ningon siya, in order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors. Moses, mga igsoon, is saying that God's provision and blessing are evidence that He carrying out what He promised. Iyag yung gidala kung unsa yang gikasaad. Unsa may pasabot, in order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors. The focus is God's faithfulness, not Israel's performance. Why? Because the covenant here refers to particularly to the promise He made kang kinsaman
to Abraham, Isaac, and Jacob. Wala pa silang mga Israelites, wala pa silang gisaad na ngadto kang Abraham. So that's covenant confirmed to your ancestors with an oath. Amen? Iyang gisaan, nakasaad na ang Ginoo ngadto kang Abraham, ngadto kang Isaac, ngadto kang Jacob. So when Israel entered the land and experienced prosperity, they were witnessing God's covenant promise being fulfilled. Wala sa panahon ni Abraham, pero sa ilang panahon. This church, the covenant of God, gikasaad na ni sa Dios ngadto sa kaong amahan, pero wala ma-fulfill sa iyaha, pero na-fulfill sa ako ang panahon, o pwedeng ma-fulfill pagyud ang kining ako pong gi-desire nga mo dako ning simbahanan, basin kung ato po ni ma-fulfill ni Bryce. Tagsa-tagsa mamog imin ay mo. Or ni Jared. Amen. Nagpasabot na nga gibuhat sa Ginoo ang maong saad. Maybe not in my time, pero gi-carry over. Dili tungod kaningon ang Ginoo nga, oy patay naman sa Abraham, dili na nako tumanon akong saad. Oy patay naman sa Camilo, di nako tumanon akong saad. No. Nagpasabot na mga igsoon nga ang Dios na to matinud-anon yun. Hallelujah! Matinud-anon yun ang Ginoo. Moses reminding them our prosperity is not a proof of our greatness. It is a proof of God's faithfulness. Hallelujah! The covenant with Abraham was never ultimately about the land. The land was part of the promise. Ang yutang saad, part lang to. Sa promise niya, ngadto kang Abraham, Paul, gi-explain na ni Paul sa Galatians chapter 3 that the promise or the seed of Abraham is Christ. Kita ni mo mga igsoon? Meaning to say, the covenant reaches its fulfillment in Jesus. The land, tipik lang. The wealth that you have, tipik lang na. The good family, tipik lang na. Maayong panglawas nimo, tipik lang na. Ano man, the seed of Abraham that he spoke is Jesus. And Jesus is the fulfillment of that covenant. Why? Because God, through Jesus Christ, He give us eternal life. Woo! And that is the most important gift that I receive. Jesus. Mawa po na imo ha? Unang ayaw ikambyo kanang pinakadakong gasa nga gihatag sa Ginoo nimo nga mao si Kristo sa imo lang sweldo nga 30,000. Bugo gyud kay ka. Ikambyo na lang nimo si Ginoong Hesus. Nga pinakadakong gasa nga gihatag sa Ginoo. Tili na nimo alagaron siya. Hallelujah. Amen. God remained faithful in His covenant despite of our weakness, despite of our unfaithfulness, despite of the unfaithfulness of the people of Israel. Israel would later forget God. Bisan pa gani, later, after mga igsoon, kabalo ang Ginoo nga makalimot na ang mga Israelites niya. Israel would later rebel against God. Israel would later go into exile for 70 years. Kaya nga naman, gikalintan nila ang Diyos. Yet God still keep His promise. He sent Jesus Christ that is a covenant for faithfulness. Bisan ang Ginoo nakabalo na daan sa alimpatakan sa Dios mga igsoon. Pag ingon ni Moses ani, kabalo ang si Moses, kabalo ang Ginoo nga later makalimot na pud mo nako. Mo nang tugutan ta mo, exile ta mo sa Babylon for 70 years. Pero unsay giingon sa Ginoo, saad sa Ginoo sa Jeremiah, I know the plans I have for you. I know the plans I have for you.
Mga igsoon, bisan taliwala sa imong pagka-unfaithful, taliwala sa imong pagkausab-usab ug unahon na gugma ka karon sa Ginoo, karon ugma na pud dili na pud nagmadasigon ka karon, ugma dili na sad musimba ka karon, ugma dili na pud bisan pag-ingana imong kahimtang mga igsoon, God remain faithful to you. Woo! Hallelujah! Pabilin gihapon ang Ginoo mga igsoon. Mo nang kasabot na daan Ginoo, liwat gyud tas mga Israel. Bisag ako, Jerusalem ako pangan, pero liwat sa taga-Israel. Sab-usab. But God remains faithful. Hallelujah. Every blessing is more than a gift to enjoy. It is a testimony to the faithfulness of a covenant-keeping God. Wow. Amen? When you look at God as a provisions in our lives, we should see more than a blessing. Atong makita unta siya more than a blessing, mga igsoon. We should see the faithfulness of God sa atong kinabuhi. God's gifts are not random act of generosity. They are part, kabahin gina, of His a larger purpose, glorifying Himself through Christ. Ang fulfillment sa mong saad, si Kristo yun. The greatest gift is not success or wealth or achievement. The greatest gift is Christ. Amen? Kung nakasabot ka nga, ang pinakadako na yung gasa, yun nato mga igsoon si Kristo yun. Munang ayaw ikamyo si Kristo sa imuhang fortuner. Ayaw ikamyo si Kristo sa imuhang trabaho nga homework. Ang sa work from home day. Ayaw ikamyo ang Ginoo mga igsoon sa gamay nimong business. Because that is just part, tinipik. Because the greatest gift is Jesus. Ngay mong nadawat. Amen? The greatest gift is Christ. In whom all God's promise are fulfilled. So, when you reflect on God's blessing, listen to this. When you reflect on God's blessing, are you more captivated by the gift or by the giver himself? Kung mamalandong kas panalangin nga gihatag sa Ginoo nimo karon. Asa ba nadala? Asa ba ang imong kasing-kasing diha sa panalangin o sa nagpanalangin? Ha? Mga graduates. Asa ba? Sa imong trabaho? Nga nagpabot? Nga nagswildog 18,000 kay sugod ba ka? Nya di na ka mosimba kay naa na kay 18,000. Hadlok na kagkuhaan og usa ka adlaw kay trabaho kag Domingo din. Ay nako. Mas magtigom ka para sa iPhone kay para sa simbahan? Hallelujah. You reflect on that. Amen? Have you become more occupied with the blessing than with the giver? If your life is ultimately about God's glory, mga igsoon, how does the achievement testify? Yung mga achievement na to His faithfulness rather than your greatness. So, pagi kahatag sa panalangin diha nimo mga igsoon, nag-testify ba ni sa pagkamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi or para lang sa imong kaugalingon? This morning, I will encourage you. Pursue God's glory in your future. Atong i-pursue. Ato ang gukton, atong apson, ang himaya sa Dios sa ato ang future. Pursuing God's glory in our future means recognizing that your life is no longer ultimately about building your own name, but about making much of the God who has been faithful to you. Amen? So kung ang Dios nga naghatag sa maong panalangin diha kanimo mga igsoon, ayaw focus sa paghimo sa imong kaugalingong pangalan, kundi focus diha sa Dios
nga matinud-anon kayo nimo. Amen? If you embrace this truth, kung imo ni siyang i-embrace kini nga kamatuoran, your future will no longer be measured merely by promotion, salary, o titles or achievements. Balikon ako, kung imo ni siyang tuuhan nga kamatuoran, ang imo ang kaugmaon mga igsoon will not be measured by what? By your salary, by your promotion, by your title or achievement. Your future will be measured by faithfulness to God who has been faithful to you. Amen. Amen? Dili na ka-emission nga, ikaw lagi, maurang kagyapon, gamay ra lagi kyapon kag sildo. Diba? Mura itong kadlukan na kay mura ginamisyon na to atong success, mga igsoon, sa atong sildo, sa atong mga achievements, sa atong promotion. Diri, balik ko diri sa palumpon, mga igsoon. Ako'y daghang classmate diri nga mga bigatin. But I'm proud to become a pastor. Every time, magkita mi, diri, last time, bibisita diri sa kuha si Herbil. Istorya mi. So, kita yung gahatag mga advices sa akong mga classmate diri. Nga naman, because I'm proud of what I have. What I have is God Himself. Amen? Hallelujah. So let us pursue. The future will be measured by faithfulness to God. So achievement with thankfulness, success with faithfulness means soli Deo Gloria. To God alone be the glory. Una, graduates, ako mga pag-ampo, makabaton mong mga trabaho. Mga siman na to din ha, makasakay mong mga barko. Panalanginan mo sa Ginoo. Mga promote mo. Ni ako ang keyboardist din nga gwapa pod. Nga siman, i-promote ka sa Dios. Mga teacher nga mga gwapa gyapon, puro man mo gwapa o gwapo din mga katrabaho mo. But remember this message. Soli Deo Gloria. To God be alone the glory. Meaning to say, if God be the glory, tanan natong achievement ihatag nato sa Ginoo. Hallelujah. Ginoong Dios, salamat nining kabuntagon, salamat sa imong mga pulong. Salamat kayo, O Dios, nga imong makatawhan nga nagpatalinghog karon, Lord God. Will be encouraged, O God, to remember you, O Lord, that kining tanan nga mga tinipik nga mong naangkon, Ginoo, is just a part, O Lord God, of the greatest gift that you have given upon us, which is Jesus Christ. Dili na mo ikambyo, Ginoo, ang pinakatunggasang nga mo si Kristo sa akong kinabuhi. Sa mga butang lang nining kalibutan. Salamat kay Ginoo. Akong iulit dungog himaya diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen.